Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Count Paro na pinamagatang Misteryo sa Cherry Hill Subdivision. Mga kwento ng lagim ni Kabanong. Bago ko simulan ang misteryong aking ibabahagi sa inyo, ay nais ko munang batiin kayong lahat na mga tagapakinig ng Aklat ng Lagim ng isang magandang araw, lalong-lalo na po sa inyo, Kabanong. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Christopher. Dito po ako nakatira sa Antipolo, Rizal. Nabalitaan niyo ba noon ang isang kahindik-hindik at nakapangingilabot na trahedyang nangyari sa Antipolo, Rizal noong August 3, taong 1999. 17 taong gulang na po ako nang mangyari yon. At magpasa hanggang ngayon ay tumatak na sa aking isipan at hindi ko po yun makakalimutan sapagkat isa ako sa mga nakaranas ng trahedyang hindi inaasahan. Kasalukuyan akong nagsasaing ng tanghaling yon. Habang katirikan ng araw ay pumunta ako saglit sa tindahan ni Aling Mildred para bumili ng ulam. Dahil sa uulamin namin yon ng aking ina pagka-uwi nito galing sa pagtitinda sa kabilang subdivision. Habang bumibili ako, ay nakita kong may pinagagalitan ang kapitbahay kong si Aling Lori. Kaya sinilip ko yon sapagkat nandun lang ito sa labas ng pintuan nila. Nang makita ko na yung pinapagalitan ni Aling Lori, ay natatawa at naaawa na lang ako sa matanda sapagkat nanghihingi lang naman ito ng maiinom na tubig, pero tinalakan pa ito ni Aling Lori. Tapos hindi naman binigyan at itinataboy pa yung matanda. Nang matapos nang iabot sa akin ang binili kong ulam, ay napahinto ako saglit sa tapat ng kalsada sa bahay ni Aling Lori at inabangan ko ang kaawa-awang matandang may hawak na kahoy bilang proteksyon nito upang hindi ito mabuwal sa paglalakad. Patuloy pa rin itong pinapagalitan ni Aling Lori habang pinapaalis sapagkat mabaho at marumi ito. Kaya dahan-dahang naglakad ng matanda paalis sa labas ng bahay nito. Bago umalis ang matanda sa tapat ng bahay ni Aling Lori ay nagwika pa ito. Hayaan mo at babaha ng tubig sa inyong bahay. Nang sa ganon ay hindi ka na magdadamot pa at manghihinayang na mag-abot man lang ng tubig sa mga katulad naming matatandang palaboy-laboy sa lansangan. Matyaga kong inabangan si Tatang sapagkat naawa ako dito at ako na lang ang magbibigay ng maiinom na tubig. Tatang, nauuhaw po ba kayo? Oo, apo. Kanina pa ako nanghihingi sa mga kapitbahay mo. Ngunit wala man lang nag-abot sa akin ng tubig. Tara po Tatang sa bahay. Doon na lang kayo uminom ng tubig at kakain na rin po tayo. Wala pa naman po ang aking ina eh. Titirahan ko na lang yon ng pagkain. Sumama naman ang matanda sa akin papuntang bahay at nang makapanhik na kami ay saglit na pinaupo ko muna ito para kumuha ako ng makakain at maiinom na tubig. Pagbalik ko ay napansin kong nakatingala lang ito sa bubungan namin at kaagad nagwika. Kapag nag-umpisa ng umulan, apo, ay lumikas na kayo rito sapagkat hindi matibay ang inyong bahay. Baka mabagsakan pa kayo. Naku po Tatang, malabo po yun. Bagong bili lang po namin itong bahay dito. Kakabili lang po ito ng aking ama bago siya bumalik sa ibang bansa. Basta, makinig ka na lang sa mga nakatatanda, iho. Dahil mas alam nila kung ano ang nakabubuti. Ngumiti na lang akong tumango dito sapagkat hindi naman ako naniniwala dahil sa maayos at matibay naman ang pundasyon ng aming bahay. Pagkatapos nito kumain ay pinabaunan ko pa ito ng tubig para kung sakaling mauuhaw ito habang naglalakad ay maiinom itong tubig. Masaya naman itong nagpasalamat at umalis na. Makalipas ang ilang araw ay nag-umpisa ng umulan dahil sa paparating na bagyong Olga. Kaya nasa loob na lang kami ng bahay ng aking ina at mga kapatid ko.
Halos wala nang tigil ang ulan mula umaga hanggang gabi at ang tubig ay pumapasok na sa loob ng bahay. Kaya todo linis ang ginagawa namin ng aking ina hanggang sa sumapit na ang pangatlong araw. Ay ganun pa rin ang sitwasyon namin. Kaya nagpasya na ang kapitan ng barangay namin na ilikas na ang lahat dahil delikado na sa lugar namin. Kaagad naman nagligpit ang aking ina at mga kapatid ko, habang ako naman ay inaayos ko rin ang mga gamit ko upang sama-sama kaming lumikas kapag dumating na ang sasakyan ng barangay. Naabutan na kami ng hapon ay wala pa rin ang susundo sa amin, sapagkat napakarami pang sinusundo ang mga ito at kulang na kulang sa sasakyan ang barangay upang sunduin pa ang ibang mga kapitbahay namin. Hindi rin naman kami maaaring lumabas sapagkat napakalakas na ng agos ng tubig sa kalsada at baka tangayin kami. Kaya naghintay na lang kami ng sasaklolo sa amin hanggang sa sumapit na ang alas 7 ng gabi at kasalukuyan kaming kumakain ay biglang nakarinig na lang kami ng sigawan at humihingi ng tulong na animoy nasa impyerno kaming lahat. Sapagkat dumadagungdong ang ingay ng nagsisigawan habang humihingi ng tulong at ang iba naman ay nag-iiyakan na at lumilindol pa. Kaya nagmadaling tinungo ng aking ina ang bintana at sumilip mula roon. Nakita kong napaatras na ang aking ina habang sumisigaw ito na pumasok kami sa kwarto. Kaya kaagad na tumakbo kami paakyat sa taas ng kwarto. Kaagad ko namang tinawagan ang aking ina para sumunod sa amin. Habang pumapanhik na kami, ay nakita ko sa may bintana na parang isang dilubyo. Ang mga tao ay naghahabulan sa labas ng bahay patungo sa mga kabahayan. At nakikita ko rin na tatabunan na ang ibang bahay na nasa unahan namin. Kaya tumakbo na kaming lahat paakyat ng bahay. Ilang sandali pa ay saktong pagpasok namin lahat sa loob ng kwarto ay biglang dumilim na ang paligid. Nawala na ng kuryente at halos hindi na kami makahinga sapagkat wala ng hangin na nakakapasok. Doon ako nakaramdam ng takot dahil sa para na kaming buhay na inilibing sapagkat nakikita ko ang mga lupang nakadagan sa gilid ng pintuan na animoy pilit itong papasok sa loob ng kwarto upang tabunan kami. Nagiiyakan na kaming lahat ng mga sandaling yun habang yakap-yakap kami ng aming ina. At pinapatahan nito ang bunso kong kapatid. Sinubukan kong alisin ang lupang nakaharang sa pintuan namin at nagbabaka sakaling makalabas kami doon. Pero kahit anong kalkal ko ng lupa ay hindi ko maabot ang ibabaw nito sapagkat malambot ito at patuloy pa ring rumaragasak. Kaya hinintuan ko na muna at nag-ipon ulit ako ng lakas. Pinapatigil na ako ng aking ina sapagkat kalahati na ng katawan ko ang nakalibing sa lupa at hindi ko na yon maigalaw. Subalit, hindi pa rin ako sumusuko dahil sa ako na lang ang nag-iisang lalaki sa pamilya namin. Maliban sa aking ama na mga sandaling yon ay nasa ibang bansa. Kaya hindi ako dapat sumuko dahil sa kailangang iligtas ko ang mga kapatid ko at ang aking ina. Kailangan naming makalabas para makalanghap kami ng hangin dahil kapag hindi, ay lahat kami mamamatay ng mga sandaling yon. Halos maputulan na ako ng hininga dahil sa pinipilit ko pa rin kalkalin ang lupa para makaalis kami doon. Subalit nabigo pa rin ako hanggang sa ilang sandali pa ay may naririnig akong nagiiyakan at humihingi ng saklolo sa ilalim ng lupa. Hindi ko mawari kung saan ang gagaling yon. Bigla akong nakaramdam ng kilabot sapagkat naisip kong baka katapusan na naming lahat ng mga sandaling yon. Kaya nakakarinig ako ng mga boses na nag-iiyakan at yung iba ay humahagulgol. Naisip ko ring baka isa na ako sa mga yon. Baka patay na ako. Hindi ko lang namamalayan. Kinukurot ko ang aking sarili para malaman ko kung buhay pa ba ako. Pero nung naramdaman kong nasaktan ako, ay nabuhayan ako ng loob sapagkat alam kong buhay pa ako. Nilingon ko ang aking ina at mga kapatid ko. Nang makita ko ang mga ito, ay nakaramdam ako ng awa dahil sa nakikita kong nahihirapan ng huminga ang aking ina. Dahil may sakit ito sa puso, kaya nagmamadali na ako makaalis sa pagkakalibing ng mga paa ko hanggang bewang sa lupa. Nang makaalis na ako,
ay agad kong tinungo ang aking inang hirap ng huminga. Mama! Mama! Anong nangyari sa inyo? Nag-iyakan na kaming lahat ng mga sandaling yon dahil sa pag-aakala kong mamamatay na ang aking ina dahil sa wala ng hangin na makapasok ng mga sandaling yon. Hanggang sa nagtaka ako dahil sa nakita ko ang kahoy na saklay-saklay na matandang tinulungan ko nung nakaraang araw na nandoon sa kwarto namin. Kaya napatanong ako sa sarili ko kung paano yun napunta roon. Samantala nung makita kong umalis ang matanda ay dala-dala niya yun. Nagtataka man ako ay kinuha ko yun at ginamit ko yun bilang pambungkal sa lupang nakadagan sa may bintana namin. Alam kong mababaw lang yun sapagkat nasa 3 palapag kami kaya binungkal ko yun ng binungkal. Hanggang sa nakaramdam na ako ng pagod ay hindi pa rin ako sumusuko. Nagdasal na lang ako sa Panginoon na kahit ako na lang ang kunin niya, wag lang ang ina ko dahil may mga maliliit pa akong kapatid na nangangailangan sa kanya. Ilang sandali pa, habang kakabungkal ko ng lupa ay may nakita kong liwanag. Kaya kaagad na nagmamadali akong kutkutin yun. Hanggang sa tuluyan nang magkaroon ng butas ang lupang binubungkal ko. At nang silipin ko yon, kahit na pumapasok sa loob ang ulan, ay nakita ko ang isang matanda na nagkukutkut rin mula sa taas at tinatawag ako nito. Doon ay nabuhayan ako ng loob dahil sa narinig ko ang boses ni Tatang, yung matandang binigyan ko ng pagkain. Kaagad na inabot nito ang kamay niya sa butas, kaya nagmamadali na akong tinungo ang mga kapatid ko at ang aking ina. Agad na pinagapang ko silang paakyat sa taas dahil alam kong nandoon si Tatang na nakaabang sa kanila. Napapansin ko ring palaki ng palaki ang butas. Kaya minadali ko silang paakyatin hanggang sa isa-isa nga silang nakalabas at nang makalabas na sila ay kaagad na sumunod na ako habang hawak-hawak ko ang kahoy ni Tatang na saklay. Kaagad na nirescue kami ng barangay at ng iba pang mga pulis na naroroon nang makalabas na kaming lahat. At nilapatan na ng oxygen ang aking ina dahil sa sumasakit na ang puso nito at hindi na makahinga. Habang ginagawa yun ng mga rescuer, ay hinanap ko si Tatang upang magpasalamat dito. Pero kahit na nagpalinga-linga pa ako, ay wala ito doon sa mga taong tumulong sa amin na iligtas kami. Dahil sa hindi ko mahagilap si Tatang, ay tinanong ko ang isa sa mga tumulong sa amin kung nasaan ang matanda. Kuya, mawalang galang na po. Nakita niyo po ba si Tatang? Teka, sinong Tatang, iho? Wala kami nakitang matanda dito nang puntahan namin kayo. Ha? Pero nakita ko siya kanina, kuya. Tinawag pa nga niya ako eh. Ay nako, pasensya ka na, iho. Baka nagkakamali ka lang ng rinig dahil kami lang ang nandito at walang matanda. Po? Paano pong natunto na nandito kami sa ilalim ng lupa, kuya? Ayun ba? May nakita kasi kaming aso na kulay itim na tumatahol dito. Kaya kukunin sana namin at dadalhin sa kabilang barangay. Pero ayaw sumama at pilit na kinakalkal ang lupa. Kaya sa pagkaakala naming natabunan ng amo nito, kaya tinulungan na namin kalkalin ang lupa. At yun, nakita nga namin kayo sa ilalim. Nasa na po yung aso, kuya? Hindi ko na nga rin napansin kanina habang abala kami sa pagligtas sa inyo. Bigla na lang nawala yung aso. Nagtataka man ako kung anong klaseng tao si Tatang, ay binaliwala ko na lang yon sapagkat kitang-kita ko kanina na si Tatang ang sumagip at inabot ang kamay niya. At naririnig ko rin ang boses niya habang tinatawag ako. Habang isinasakay na kami sa sasakyan, ay sa huling pagkakataon nang lingunin ko ang bahay naming tinabunan ng lupa, ay nakita ko ang isang kulay itim na malaking aso ang nakatingin sa gawin namin. Ilang araw din kami sa ospital na malagi dahil sa nagpapagaling pa ang aking ina. Nabalitaan ko rin na sa kahilera naming bahay ay walang nakaligtas kahit isa man lang sa pamilya ng mga ito. Tanging kami lang ang nakaligtas dahil sa isang misteryo na hanggang ngayon ay nananatili pa rin katanungan sa aking isipan. Kung anong klaseng nilalang si Tatang at kung nasaan na ito. Magpasa hanggang ngayon
ay itinatago ko pa rin ang kahoy na saklay nito na siyang nagligtas sa amin para magawang ko ng butas ang lupang nakatabon sa amin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kabanong. Maraming salamat po. Mga kasangga, kung nagustuhan nyo ang aking kwento ngayong araw na ito, kung pwede ay pakipindot na lang ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe ang mga bagong bisita sa aking channel. Hanggang sa muli, ito ang inyong Kabanong dito pa rin sa Aklat ng Lagim ni Kabanong.